Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Ako po ang inyong lingkod, Kuya Ronald. At kayo po ay nanonood, nakikinig ng ating weekly podcast, the Labstrack Podcast. Ano pong intensyon ng Labstrack Podcast natin? Well, basically, we want to renew minds, we want to refine hearts, and we want to redeem lives. At hindi po natin magagawa yan kung wala po ang gabay ng salita ng Panginoon. So sa pagkakataong ito, meron po tayong pag-uusapan. Napakagandang topic po nito dahil po naririnig natin, no, kabi-kabila, maraming mga kabataan ang nasasangkot sa karahasan. At isang uri ng karahasan sa ating mga schools, sa ating lipunan ay ang bullying. Kaya ang ating topic ngayon, Lodi, hindi bully. So for those of you na walang ideya ano po yung Lodi, well, it's only a term na ikaw ay tinitingala at ikaw ay ginagalang at ikaw ay maganda ang iyong reputasyon. Hindi ka bully. So sa pagkakataong ito, sasabahan tayo ng isang eksperto. Yan na. Naggaling sa malayong lupain ng Zambales. Ito po yung nag-migrate sa Zambales kasi kailangan niya po mag-ministeryo doon. Pero taal na taga Maynila po ito. Ang aking inaanak sa kasal at naklase sa Alliance Graduate School, graduate ng counseling, no? Masters in Counseling na patuloy na tumutulong sa marami. Let's all welcome si Pastor Chad Merto. Yan, Pastor, bati-bati muna tayo. Magandang araw, magandang gabi kung gabi ka nanood. No? Ayan. Magandaan dito, Pastor. Kahit anong oras, araw nilang panoorin, mababalikan nila sa ating page. Mababalikan nila. Oo, kaya ito yung kagandahan ng ginagawa nating ito, no? Mapapakinggan mo kahit araw, gabi, madaling araw, at nasaan, no? Kahit nasa ibang bansa. Kahit naglalaba ka. Kahit magandang pakinggan yun, no? Habang naglalaba, habang naguhugas, walang dull moment sa buhay, may natututo pa. Kumusta, Pastor Jan? Maulan ba? Maulan? Yes, oo, maulan dito sa Zambales mula pa nung Monday, no? Grabe, tuloy-tuloy ang ulan. I think maraming lugar din, no, sa Luzon, halos maraming naapektuhan itong ulan na ito. Binagyo ang Baguio, Pastor. Yung Baguio nakita natin, pinahanan naman. At patuloy na panalangin sa ating mga kababayan. At yes, ito pong realidad ng ating mundo ngayon. No? Climate change, super El Nino, and we pray and we hope na lahat po tayo safe sa pagkakataong ito. So, Pastor, before we start, no, define lang natin muna yung bullying, legally speaking. Para at least alam natin yung pinanggagalingan ng topic natin. So, basically, bullying is any severe, although madidiscuss mo ito mamaya, Pastor, define ko lang for emphasis, any severe or repeated use of, ang ganda nito, no, maraming forms, written, sinulat, verbal, sinabi, or electronic expressions dumaan sa internet or physical acts, talagang physikalan ng bugbog or anything, or gestures directed at a student that cause physical or emotional harm. So honestly, although the law would only discuss this, no, referring to students, pero we can also apply this sa iba. At sabi pa, dagdagan natin, which create a hostile school environment, infringe on rights, or disrupt the school's education process. So, basically, ang focus natin ay bullying, Pastor. At usually, nakikita natin ito sa mga schools. Pero palagay ko, marami ka pang madidiscuss, Pastor, tungkol sa topic na to. So, hindi na kita pipigilan. Excited na tayo. Share your slides. Yan. Then, I'll give you the floor, Pastor. Sige po. Ayan. So pag-usapan po natin itong bullying, no? Mas maigi tayo po maging buddy, hindi bully, ano? At ang ganda pong topic nito ngayon, relevant na relevant po itong topic ngayon kasi nakikita natin sa mga balita at sa mga lugar, ano, sa Pilipinas na ang dami pong nakakaranas ng mga bullying, which is ito po'y matagal na nangyayari sa mga schools. Even ako po, nung bata, ay nakaranas rin po ng mga bullying. Ano? Nabully rin po ako dahil po sa aking features, payat, paitim. So yan ang mga pambubuli. So
Ang dami pong nakakaranas nito. Hindi lang natin masyadong binibigyan ng atensyon. Pero now, dahil po sa social media, ito po'y nabibigyan ng tugon ngayon at sana po sa mga schools ay maging intentional po tayo para matulungan lalo na yung mga nabubuli. So, ang ganda po nito ngayon upang mas maunawaan po natin ang mga bullying acts, ang mga nambubuli, ang mga binubuli, paano natin sila iintindihin, no? Paano natin tutulungan, lalong-lalo na yung mga nabubuli. So, unawain po natin how to understand these things na mga pag-uusapan po natin ngayon, itong bullying. Umpisahan po natin, next slide po, isa pa pong slide, ang mga statistics po regarding sa bullying dito sa Pilipinas. Alam niyo po ba na about 3 in 4 students ay nakaka-experience po ng bullying? Baka hindi po natin ito alam, itong mga statistics na ito. Ito po ay totoong nangyari at na-research po ito, nalabigyan po ng statistics ito. More than 1 in 3 students po, bullying weekly po yan. Linggo-linggo, na may nabubuli. More than 1 in 3 students po belong to the world most bullied group. Nako. So hindi natin alam ito. Ang nakakalungkot sa mga nabubuli ay hindi po sila makapagsalita dahil po natatakot sila na pagbalingan sila. Kaya ang karamihan ay hindi po makapagsalita dahil baka maging sitwasyon nila, kung nasan sila sa school ay maging worse. So mas lalo silang pag-iinitan. Kaya hindi po nagsusumbong. Ayan, ito po, mas marami pong nabubuli na lalaki kaysa bullying sa babae. 43 lang sa babae at sa boys naman ay 53. Ayon po ito sa PISA noong 2022. 2024-2025 po ito. So recent pa lang po itong research na ito. Next slide. Where bullying happens beyond schools? Opo, sa school, oo, alam natin na kalimitan po talaga ay sa school nangyayari ang bullying. Pero alam niyo po ba, na sa bahay din po, mayroon din pong bullying pala na nangyayari. Na kapag nakaka-inflict po tayo ng violence, kapag nanineglect natin, may mga corporal punishment, ayan, bullying din po, acts of bullying po ang tawag dyan. Yung sa online spaces, alam natin, cyberbullying, na marami po, nearly half of children aged 13 to 17 years old daw, ay nakakaranas ng cyber violence. No? So, ayan, communities and public space, limited reporting ng child protection system dyan, private establishment, few child safeguarding protocols despite child interaction. So ito yung mga makikita natin na hindi lang pala sa school ang bullying. So marami pa, kahit sa workplace mayroon pong bullying. Sa workplace din maraming bullying. So next, most common na bullying experience ay ito po. Mataas ang porsyento na kapag ikay pinagtawanan, being made fun of, 62% yan. Kapag ikaw ay trineten, estudyante, 41% yan. Mataas yung mga bagay na yan. Kapag intentional na ikaw ay nileft out, 34%. Having belongings taken or destroyed, kinuha. Nangyari sa akin yan noon, nung high school ako. Kinuha, tinago. Yan, mga stats natin, being physically hit, yan po yung mga most common forms of bullying. Yan, common among high-risk students, being targeted by rumors, social exclusion, common among bullied students. So makikita natin, itong mga ito, mas marami natin mapapansin, lalo sa schools, kung hindi nyo po alam, yung pinagtatawanan. Yan ang pinaka-common na bullying. Sige, tignan po natin. Next slide. Did you know, according sa source natin, na you're hurting me too, Sabi niya, bullies identified by age 8 are 6 times more likely than non-bullies to be convicted of a crime.
So it's a possibility, ano? By age 24 and 5 times more likely to end up with serious criminal records by age 30. So students have reported that 71% of the teachers or other adults in the classroom ignored bullying incidents. 71% ini-ignore, hindi pinapakialaman, nile-left out lang, hindi intentional ang mga schools na i-report ang mga ganitong mga cases. Kaya, ang dami pong naapektuhan. Mamaya papakita po natin mga epekto ng bullying. Children who grow up in homes where violence is present are 6 times more likely to die by suicide, 24 times more likely to be sexually assaulted, 60 times more likely to engage in delinquent behavior as an adult, at 1,000 times more likely to be an abuser themselves. Kapag mataas at kapag mayroong violence, may abuse na nangyayari sa loob ng bahay, possible po na 1,000 times yung batang iyon, yung taong iyon na na-abuse sa bahay, ay mataas ang posibilidad na siya rin po ay mang-abuse sa labas. Yun po yung form ng bullying na pwede niyang gawin dahil po may pinanggagalingan ang mga bullies. No? So according po sa ating Anti-Bullying Act of 2013, mayroon po tayo niyan. Baka hindi po kayo aware, may Anti-Bullying Act of 2013 po tayo, implementing rules and regulations. Ito po, pakinggan niyo po ako. Ito po ay na-define bullying as severe or repeated acts that cause physical or emotional harm, create a hostile school environment, or disrupt learning. So yun po yung definition. Ito po, this include physical, verbal, psychological, social, cyber, and gender-based bullying. So under the law, ito pong Anti-Bullying Act ay yung schools are required to adopt anti-bullying policies, establish reporting mechanisms, investigate complaints, imbestigahan po talaga dapat yan, and provide support to both victims and those accused of bullying. But more than a decade since the law was enacted, ito po mula po noong 2013, no, hanggang ngayon 2026 na, child advocates said implementation remains uneven. So, hindi po masyado itong binibigyan ng reaksyon or tugon, no, o ginagawa sa mga schools. So, gusto ko lang ipakita sa inyo yan na mayroon po tayong Anti-Bullying Act. So ngayon, define po natin itong bullying na ito. Bullying, makikita nyo po sa screen natin, kapag mayroon po kayong naranasan or narinig ng mga bagay na yan, previous po, yung previous slide natin. Yan. Yan, pag mayroon po kayong naranasan o ginawa sa mga bagay na yan, bullying na po iyan. Ano? So bullying na po yan. Kaya, laliman natin ang definisyon ng bullying. Next slide po. Bullying is defined as negative behavior designed, gusto ko tong word na sinabi, designed to hurt others either physically or emotionally. Isang negatibo na pag-uugali, behavior, na nakadesign nyo po ito para manakit ng iba. So yun po ang bullying. At nakita ko po sa akin pong pagre-research sa Mayo Clinic, next slide, ito po ay isang mental disorder, sabi niya, ng Mayo Clinic, in which people have an inflated sense of their own importance, ang taas ng tingin sa sarili, a deep need for admiration, and a lack of empathy. Ang mga bully po ay kulang na kulang or halos walang empathy sa iba. Mas gusto po nila na nagpapaiyak, mas gusto po nila ng nananakit. Doon sila natutuwa. But behind this mask of ultra-confidence lies a fragile
self-esteem that's vulnerable to the slightest criticism. Kaya kung mapapansin po ninyo, ang mga taong bully, kapag binuli, no, aggressive 'yan. Even to the slightest criticism, naku, lalaban 'yan. O kaya naman magre-react 'yan, talagang hindi nila kayang tanggapin, no? Kaya mayroong pinaguhugutan ang mga bullies. So i-hold natin 'yan, no, itong word na may pinaguhugutan ang mga bullies. Mamaya papakita po natin 'yan mamaya. So next, tingnan po natin ang mga types, forms, mga different kind ng bullying. First, makikita po natin verbal bullying. Kapag ang isang tao na nambubuli ay may mga sinasabi or sinusulat na mga hindi magaganda, verbal bullying ito. Katulad na lamang ng teasing, name calling, inappropriate sexual comments, taunting, and threatening to cause harm. Yan po ay mga forms ng verbal bullying. Okay? Kung kayo pong nakikinig ngayon ay nababasa o naririnig nyo po itong sinasabi ko, makikita po natin na verbal bullying po kapag mayroon po kayong narinig or ginawa po ito, no? Bullying po 'yan. Next, mayroon pa po social bullying. Sometimes referred to as relational bullying. Ito naman ay ang involved ay hurting someone's reputation or relationship. Hindi mo talaga sila totoong kaibigan. Ganon. So, leaving someone out on purpose, telling others' children not to be friends with someone, no? So mayroon din po palang ganon, no? Bullying din po pala yung ganon, no? Kapag sa ating mga parents or guardians na kapag ayaw nating ipakaibigan sa iba yung ating mga anak, no? Hindi naman yung totally na, kasi meron namang proteksyon na ginagawa talaga yung mga magulang. Pero kung ang puntos ay dahil ayaw na ayaw nila doon sa taong iyon, sa mga bata, huwag makipaglaro. So, iba na po yon. So, spreading rumors about someone, embarrassing someone in public, naku po, kapag ganito po ang ginagawa, yung mga papagalitan mo in public, ipapahiya mo in public, naku po, ito po isang social bullying. No? Next, ang pinaka-common na bullying na nakikita natin, physical bullying. Involves hurting a person's body or possessions. Kapag ikaw ay nanakit, sinuntok, sinipa, or pinching, mga kinurot, ganyan, no? Spitting, tripping, pushing, nako, maraming mga ganyan sa school. School po ito halos nakikita, taking or breaking someone's thing, making mean or rude hand gestures. Nako, napakadami po niyan sa school. No? I hope na marami rin po makarinig nito, no, sa school na ito yung karaniwan na nangyayari po sa mga schools. And last, na mayroon pong bullying ngayon ay yung cyberbullying. Bullying with the use of digital technologies. Social media ang ginagamit. Spreading lies about or posting embarrassing photos or videos of someone on social media. Kaya po mag-iingat tayo sa ating kakashare. Na marami pong mga pinagtatawanan, lalo yung mga kapag may mga pinusang vlogger o may pinus na ganito, ginawang meme, na ginawang katawa-tawa, tapos share po natin, ay sumasali po tayo sa cyberbullying. Kaya mag-isip po tayo bago po natin i-share. Sending hurtful, abusive, or threatening messages, images, or videos via messaging platforms. In short, baka nagba-blackmail na, no? Impersonating someone and sending mean messages to others on their behalf, or through fake accounts. Gumagawa ng fake accounts para magawa itong mga pambubuli, engaging in sexual harassment or bullying using generative AI tools. Gagamit pa ng AI para lang makapambuli, no?
Yan na po ang generation natin ngayon. AI na po. So, gumagamit ng AI. So, ito ang mga types of bullying. Alamin natin. Baka tayo po ay nambubuli. Are you a bully? Kung ginagawa mo ang repeated shove or punch or physical push around in a mean way just because you felt like it, isipin mo, bully ba ako? Pangalawa, next po. You tease people in a mean way, calling them names, making fun of their appearance, or the way they talk or dress or act. Ginagawa ba natin ito? Then, ask yourself, am I a bully? Next, you've spread a nasty rumor about someone in conversation in a note or through email or instant messaging. Kapag nagawa natin ito or nakaranas tayo ng ganito, then makikita natin kung bully tayo or nabully tayo. Next, you and your friends have kept one or more classmates from hanging out or sitting with you. Next, you had someone else physically or emotionally hurt someone you don't like. And last, you've been part of a group that did any of these things, even if you only wanted to be part of the crowd. So meaning to say, na kasama ka rin pala na bully kung kasama ka sa grupong iyon or kung tumawa ka. No? Kaya, better na i-report, better na kumilos, better na gumawa ng paraan para hindi ka maging bully. Kahit hindi naman ikaw yung direct na ng bully, kung ikaw tumawa rin, na-enjoy mo yung pambubuling ginawa, you are considered a bully also. Okay? So, ano ba ang nasa isip ng isang bully? Next slide. Everybody naman kasi ay ginagawa ito. So, okay lang. So, lahat naman ginagawa. It's all a game. Joke-joke lang naman. Katatawanan lang naman. No big deal. I am invisible and you are invisible. Katulad na lamang po ito ng cyberbullying. Shinare ko lang naman eh. Diba? Next slide. Online lamang naman ito eh. Another world ito eh. Hindi naman nila ako kilala. I can do online what I cannot do in person. Kaya kong mambuli sa maging keypad warrior. Ganon. So, kaya kong gawin yan. Hindi ko naman kasalanan eh. Kasi iba naman yung talagang sinare ko lang yan eh. Hindi naman talaga ako yung gumawa niyan. Tapos hindi rin ako nag-umpisa niyan. Next slide. Hindi ako nag-umpisa niyan. Pinasa ko lang yan eh. Hindi naman ako malaki, mas popular, hindi naman ako vlogger, hindi na ako malakas. Pero ginagamit ko yung computer para makapambuli. So, tapos, hindi naman ako mahuhuli. No? Hindi naman ako mahuhuli. Wala naman kasing pakialam yung iba. No? Kung ano man i-share ko, kung ano man pambubuling gawin ko, wala naman pakialam yung iba. Yan. Kaya, yan ang nasa isip, karaniwan na nasa isip ng isang bully. Next slide. Sign na ikaw ay nabully. Kapag ang isang taong nabully ay umuwi ng bahay na may damage or missing clothing, yung books or belongings, yan, makikita natin, sign yan na nabubuli. Kaya po sa ating mga magulang, kapag ang ating mga anak ay may mga ganitong cases, kapag may napansin tayo sa ating mga anak, na may mga ganito na nangyari sa kanila, wag po nating ipagwalang bahala. No? Bigyan po natin ng atensyon nito, maging intentional tayo na nabubuli yung anak natin. So kailangan po nating gawan ng paraan. Iyan. Has unexplained cuts, bruises, or scratches. Hindi nga kasi sila magsusumbong kasi nga baka lumala ang kanilang o ang pambubuli sa kanya kapag nagsumbong siya. Kaya hindi sila magsasalita. Ito pa, karaniwan sa kanila ng mga nabubuli, uunti o kaya naman wala silang
kaibigan. Sila po ay laging natatakot kapag pupunta ng school kasi nga nandun ang bully. No? Na-anxious na sila, na-depressed na sila, na-stress sila. No? Hindi na nila makontain yung takot dahil sa mga bully sa school. Has lost interest in schoolwork. Wala na silang interest na mag-aral, gumawa ng assignments, ng kung ano man, homework man yan. Wala na. Next slide. Kukomplain sila na masakit ang ulo or masakit yung tiyan nila. No? Has trouble sleeping kasi nga frequent din ang nightmares nila dahil hindi nila makontain yung pambubuling ginagawa sa kanila. Lalo kapag ang tindi, no, ng pambubuling ginawa sa kanila. Appears sad, depressed, or moody. No? Appears anxious or has poor self-esteem, is quiet and passive. Lagi silang kinakabahan at combative din sila. Handa silang minsan alert sila, no? Kasi nga yung mga bully ay kailangan nila maging alert kasi hindi nila alam kung saan susulpot 'yan, no? Kung sisipain sila o kung ano mang gagawin sa kanila. So kailangan nilang protektahan yung katawan nila, sarili nila. Okay? Yan, sign yan na nabubuli ang isang kabataan o isang tao. So ngayon, who gets bullied? Sino ang karaniwang mga nabubuli? Unang-una, kapag ang isang estudyante ay mayroong disability. Kapag yan ay mataba, payatot, at ang karaniwan ng mga nabubuli kapag ang isang tao ay mayroong yung ngongo. Yan ang karaniwan na nabubuli, no? Kapag may mga disabilities. Kaya nakakalungkot kapag tumawa pa tayo kapag may mga ginagawang joke pa, yung ginaganon-ganon yung kamay, ginaganon-ganon habang naglalakad, no? Pambubuli po ang mga bagay na yan. Huwag po nating gagawin yan. Next, kapag ang isang tao o kabataan ay overweight, tampulan ng tukso. Kahit naman yung payatin, no? Payatot. Ako, bully sa akin, payatot. Overweight, baboy, mataba. Oh. So, yan yung mga pambubuling ginagawa nila. Sexual orientation. Kapag tinatawag na kapag malambot, bading na agad. Kapag ang babae matigas kumilos, tomboy na agad. Kapag bakla, bading. So, yan yung mga karaniwan na pang-iinsulto o pang-bubuli. Few or no friends. Next slide. Kapag uunti o walang kaibigan, prone po sila sa bullying. So, kaya maigi po talaga na mag-develop po tayo or hangarin natin na magkaroon po tayo ng mga kaibigan. No? Kasi madali matarget, no, yung mga uunti or walang kaibigan. Personal vulnerabilities. Ito po, yung mga ang daling mag-react kapag sinabihan lang o binuli na gano'n tapos magre-react na agad or iiyak na kaagad. Ayan, gustong-gusto nila yan. Sila yung mga tampulan ng pambubuli kapag ang daling umiyak, ang daling mag-react. So, yan yun. Came from provinces. Kapag yung tono kasi ng, kunwari kapag Bisaya, ako, tono ko, matigas din ang tono ko eh. Kaya kapag nasa city ka, pagtatawanan yung tono ng boses mo. No? So dyan, tapos, ang isa pa, ay dahil sa inferiority na kapag galing ka ng probinsya, mahiyain, ganon. So, isa rin yan na nabubuli ang mga galing ng probinsya. Physical features that attract attention. Ito po naman, kapag kunwari mayroon kang malaking mole, nunal, dito, yan. So yan, karaniwan po kapag may balat, mayroong mga ganyan, no? Tampulan po yan ng tukso, ng pambubuli. Okay? Yan, sila po ang mga
nabubuli, karaniwang mga nabubuli. Sige, ngayon po, laliman natin, punta tayo sa mundo ng mga nabubuli. According po kay Karen Horney, na isang psychologist, ay people develop their personality because of what happened to them when they were young. Childhood, may childhood trauma, anong environment, anong family na mayroon siya. So, nade-develop ang personality kung ano ang mga nangyari sa kanya before or present na nangyayari sa kanya. Kasi, ang sabi ni Karen Horney sa kanyang theory, 3 ang personality na pwedeng lumabas sa isang tao. Iyon ay ang inflated, subdued, at invisible. Ang inflated, dahil sa siya ay nabully before or siya ay na-abuse, kailangan niya ng power. Inflated ang lalabas na personality niya. Sabi niya, if I have power, no one can hurt me. Sounds familiar, ano? Kaya ang mga bully, ang dinedevelop nila, power. Kasi, ayaw na nilang masaktan. Ayaw na nilang saktan sila. Kaya ide-develop nila, inflated self. Kasi kapag may power sila, walang makaka-hurt sa akin. Si subdued naman, na personality, subdued self, if you love me, you won't hurt me. Ito ang karaniwan madalas ng mga nabubuli. Kasi nga, yes sila ng yes. Kasi nga, kapag inabando na sila, walang magmamahal sa kanila. No? Possible na ang pinanggalingan naman ito is walang nagmamahal sa kanya sa bahay, hindi siya nakakaramdam ng love. So ang ginagawa niya, hahanap siya na iba sa labas na magmamahal sa kanya na hindi siya makakaramdam na ninineglect siya. So ang mangyayari sa kanya, yes na lang yes, kaibigan ng kaibigan. So ito, target ito ng mga inflated, ng mga bully. At si invisible self, dinevelop niya itong personality na ito para hindi siya makita. If I am invisible, no one can hurt me. Madalas ito yung mga introverts na makikita mo sa sulok na hindi nagsasalita, na mas okay sa kanya na isolate lang yung self niya na hindi siya napapansin. Kasi nga, o nga naman, hindi siya makikita, hindi siya ma-hurt kasi hindi siya makikita eh. No? Pero, hindi ganun si inflated eh. Hahanap siya ng tao na gusto niyang saktan. Lalo si bully na gusto niyang saktan. No? So, ito ang mga teorya na pwedeng pinanggalingan ng bullies. Pero alam niyo po, ang mas malalim sa mga bullies, deep inside of bully, they have lots of pain inside their hearts. Marami silang pain. Kaya nga sabi ko kanina, may pinanghuhugutan ang lahat ng mga bully. May pinaghuhugutan yan. May pinanggagalingan yan. Possible? Ito po, marami silang mga hurts. Marami silang insecurities sa sarili. No? Full of insecurities. Or they themselves are bullied or abused. Kasi nga, pwedeng ma-develop sa kanila ang inflated self. Ma-develop yung inflated self na iyon, sabi nila, hindi na ako magpapabuli. Ako na ang mambubuli. No? Kaya, kung iintindihin natin ang heart, ang self ng mga bullies, again, mayroon at mayroong pinanghuhugutan yan. Mayroon at mayroong pain yan. Mayroon at mayroong hurts yan. Hindi ka mambubuli kung hindi ka nasaktan. No? Kasi hurt people. Kaya, yan ang makikita natin na pinanghuhugutan ng mga bullies. Next slide. Anong mga epekto? The effects of bullying can be serious and even fatal. It causes emotional and behavioral problems. Bullying can cause loneliness, depression, anxiety, lack of self-esteem,
an increase of susceptibility to illness, which can sometimes lead to suicide. Maraming nangyayari, marami tayong nababasa, nababalitaan sa Facebook ng mga nag-suicide, no, dahil sa binuli. Kaya hangga't maaari, mga kapatid, ay wag na wag po nating gawin ito. Or baka nakakadagdag tayo sa pambubul sa kanila kahit wala tayong ginagawa, pero pinagtatawanan din natin at hindi natin tinutulungan. Hindi natin tinutulungan yung mga binubuli. Tulungan natin sila, ano? Kasi po mga epektong ito ay hindi po ito ganun-ganun na lang. Mabibigat po itong pinagdadaanan na to. Kaya hangga't maaari, wag na wag mambubuli. Dahil matindi po ang epekto sa mga pinuli. Matindi ang epekto niyan. So how to deal with the bully? Develop natin ang deep understanding ng self natin. Tandaan, sa mga nabubuli, tandaan mo, you are not what they call you. Kaya kailangan nating pagtibayin ang ating identity, no? At kung maaari, i-report natin ang lahat ng mga bullying sa authority figure. Mag-show tayo ng minimal reaction sa mga bullying. No, wag maging reactive. Work your way around sa bullies. Kung nakikita mo nandiyan na sila sa gate. Pwede kang paunahin sila, papasukin sila, basta wag na wag kang magpapakita ganon sa daanan nila. No, daan ka sa iba. Hanap ka ng ibang daanan. Try to make friends. Nakakatulong ito kasi may mga friends natin ang tutulong sa atin para tayo'y tulungan, at tayo'y makita ng mga bully, ay may friends siya, so wag nating bulihin yan. At nakita ko po sa isang advokasya ng PNP, nakita ko rin po itong what we can do. Ito po ay nakuha ko po sa advokasya ng PNP. What we can do, sabi nila, treat everyone with respect and kindness. No? Treat everyone with respect and kindness. Maging mabuti tayo sa ating kapwa. Respeto natin ang bawat isa. Pangalawa, speak up if you witness bullying. Huwag po tayo magbulag-bulagan. No? Hindi kaya ng nabubuli na magsumbong. So kung tayo nakita natin iyon, tayo po ang maging way, maging bridge, maging daan para sila po'y makalaya sa pambubuli. I-report po natin niya. Speak up. Next, support those who are being bullied. Pag may nakita tayo, may nasaksihan tayo, support them in a way na tayo po ay nandyan for them, no? Na mayroon pong tumutulong sa kanila. Next, never participate in bullying. Wag na wag po. Kahit tumawa lang po, no? Hindi ka naman directly na ikaw nang bully, wag na wag kang tatawa, kundi you empathize and you go to that person na binubully, tulungan siya. No? Next, i-report po natin ang bullying sa teachers, sa parents natin, or sa trusted adults. Report po natin. Wag po nating palagpasin, no, ang mga bullying na nangyayari. Wag na wag nating palagpasin ang bullying na nangyayari. Sabi po, gustong-gusto ko po itong sinabi ni Dr. Sally Murphy. No? Bullying is learned behavior. Again, ang bullying po pala ay learned behavior lamang. And anything learned can be unlearned. So, kung natutunan mo lamang ang pambubuli para magkaroon ka ng power, para hindi ka masaktan, pwedeng ma-unlearn yan. Kasi na-learn mo lang yan because of those hurt, insecurities na nararanasan ng isang bully. Kayang-kayang ma-unlearn yan. Kayang-kayang magbago ng isang bully. Next, Harvey Fierstein sabi, never be bullied into silence. Never allow yourself to be a victim or to be made victim. Accept no one's definition of your life, but define yourself. That's identity na dapat is nagiging maliwanag sa atin na kung sino tayo, na mas kilala natin kung sino tayo. Kasi nga kung kilala natin kung sino tayo, hindi ka mag-give in sa mga bully, name calling, kung ano man itis sa'yo,
Kasi alam mo kung sino ka. No? Kaya napaka-importante na maliwanag sa atin kung ano yung identity natin. Magtatapos po ako dito sa mga verses sa Bible para mabigyan diin ang ating pinag-uusapan ngayong hapon. 1 Peter chapter 3 verse 9, do not repay evil with evil or insult with insult. On the contrary, repay evil with blessing, because to this you were called, so that you may inherit a blessing. Romans 12:17-21, do not repay anyone evil for evil. Be careful to do what is right in the eyes of everyone. If it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. Again, do not take revenge. My dear friends, but leave room for God's wrath. For it is written, it is mine to avenge, I will repay, says the Lord. On the contrary, if your enemy is hungry, feed them. If he is thirsty, give them something to drink. In doing this, you will heap burning coals on his head. So do not overcome evil, but overcome evil with good. Last, Mark 12:31, mahalin po natin ang ating kapwa. No? Ilagay po natin itong prinsipyo ng Biblia na mas lumaganap ang pag-ibig ng Diyos, ang pag-ibig natin sa ating kapwa. You shall love your neighbor as you love yourself. Kung mahal natin ang ating sarili, mahalin din natin ang ating kapwa. Kaya, again, stop bullying mga kapatid. No? Stop bullying. Kaya kung nakikita natin dyan sa screen na yan, ito po ang ating identity. You are not your insecurities. You are not your doubts. Your past is behind you. Your God is before you. You were worth dying for. You are a child of God. That is your identity. I am a child of God. I-declare po natin yan sa sarili natin. Kung nabubuli ka, ikaw na nakikinig ngayon at nakakanood nito, i-declare mo sa sarili mo na ikay anak ng Diyos. That is your identity. Hindi yung mga sinasabi nila sa'yo o yung mga nambubuli sa'yo. Tayo yung mga anak ng Diyos. Okay? So, stop bullying mga kapatid. As we understand, as we have this talk, no, ngayon, ay tigilan na natin, stop na natin ang pambubuli. Kaya, Pastor Ronald. Yan, napakaganda, Pastor. At palagay ko sa yung mga diniscuss, nakita natin yung yung both sides of the issue, yung nabully at yung nambubuli. At ang pinaka-comment ko ng Pastor, pareho mo silang uunawain. Sabi mo nga may mga hugot yung nambubuli. So ganun din, yung mga nasaktan, kailangan ding alagaan. So overall, napakaganda nitong iyong sinabi, Pastor. Kung may tumatak ako, basically ito yung Pastor. Bullying is a learned behavior. Yeah, so natututunan siya, pero ma-unlearn mo rin siya. So just to give you, Pastor, konting anecdote lang. Honestly, katulad natin. Ikaw, Pastor, payat ka ba nun? Since birth yata, payat at maitim eh. Kaya tayo, Pastor. Ako naman, mataba, chubby. Kasi elementary years, nung panahon na yun, mga tuksuan, baboy ka, yung di ba? Yung picky. Mga malala talaga yung mga panunukso eh, no? So, lumalabas, Pastor, I mean, our generation, siguro kung edad naman kita, nung panahon na tayo ay tinutukso, parang bahagi na ng buhay natin yun no? Na tinanggap natin. Pero hindi alam ng iba, may epekto siya sa ating self-esteem. Ano epekto sa akin, Pastor, noon? Yung ako nasa loob lang ako ng bahay kasi ayoko natutukso. Kaya si Pastor Ronald, yun ang patotoo ko mababa self-esteem ko at di ba kung may dark side ka daw, yung dark side mo rin na magiging dahilan para mag-enhance ka ng ibang skill. Kaya ako naging reflective, kaya ako mahilig magsulat. Noong elementary years, sumali ako sa mga poster making contest. Sumasali ka ba doon, Pastor? Hindi so ako nananalo tayo, laging first place, hindi naman sa maginabang. Pero pagdating ng high school, syempre na iba yung interest natin, nagsusulat na tayo. Kasi the first time nanalo ako sa essay writing contest, grade 6 ako.
So simula noon, na-develop yung skill ko sa writing. Siguro yun, Pastor, yung epekto, no, kapag nabubuli ka, you isolate, you avoid. Pero mabuti na lang, Yes. to compensate for that, meron akong skill na na-develop. Pero Tama. Pastor, may tanong ako. Yung ano Opo. ba, definition ng bullying, bully ka na ba, kunyari, one time ka lang ng bully? Yes, in a way na ito'y ginawa mo, bully ka na. Pero that doesn't mean na you are a bully na talagang hanggang paglaki mo, hanggang sa tumanda ka, ay bully ka na. Hindi. Ang bullying, in definition, repeated kasi yan. Kapag lagi mo na lang, talagang naging behavior mo na siya. Yun eh. Kapag naging behavior mo na ang bullying, then you are considered talagang ano talaga to? Actually, may sakit ka na talaga ng bullying, no? Talagang negative behavior na talaga ito. Pero kung isang beses lang na, naging hobby mo na siya. Hobby talaga siya. Talagang hindi ka mapapanatag kapag hindi ka ng bully. Hindi kulang ang isang araw. Sa high schools yan, ganyan eh. Kulang ang araw niya pag hindi nakapambully yan. May isa akong kwento pa, Pastor. Meron akong minsang nakausap sa isang private school. At kasi retreat yun ng mga ng mga high school, gagraduate na sila. Ang laki ng katawan niya. Pero ano lang siya, ha? Hindi naman sabihin maliit, pero parang wala pa siyang 5 feet. Maliit lang siya, pero laki ng katawan niya. Pero identified siyang bully ng school. Nung nagkaroon kami ng small group, nag-uusap na kami. After ko kasi magsalita noon after ng salita, may small group. Sumama ako doon sa grupo niya. Doon siya ngayon nagtapat. Yung Pastor, sinabi mo kanina, bakit nang bubuli mga tao? Kasi ito dahilan niya. Nagpalaki ako ng katawan, Pastor, para hindi na ako mabuli. Kasi nung siya mga lower years, first year, second year, lagi siya nabubuli. Ang ginawa niya, nagpalaki siya ng katawan. So to assert, sabi mo nga, Pastor, di ba, naging palaban siya. Yeah. Naging palaban. So parang ang gusto kong ipahayag sa mga nakikinig, kung mayroong kasakitan yung mga nabubuli, meron ding mga kwento yun ng bubuli. Tama. Mahirap ito, Pastor, no? Parang yung you gain you sympathize pa dun sa nang-aabuso. Pero that's how we approach things, right? Sige, Pastor. Opo. Kaya napaka-importante po na maging intentional, lalong-lalo ng mga schools kapag dinidil ang bullying, na hindi po maging one-sided. Na hindi po ilagay ang tuon lamang doon sa nabully. Yes, oo, na nasaktan ng sobra ang nabully. Bibigyan ng atensyon yan. Pero wag na wag kakaligtaan na bigyan din ng atensyon yung nambubuli. Kasi po, hurt yan eh. Hindi niya gagawin yan kung walang dahilan eh. Kung walang pinanguhugutang trauma yan. Kaya dapat sila rin po ibigyan ng atensyon. Better na bigyan ng counseling, better na alamin bakit, anong nangyayari sa bahay, anong naranasang pambubuli before. Na ma-heal din po ang mga nambubuli. Yeah. Kaya ito, Pastor, yung sinabi ko kanina, no? Mayroong social, cultural, psychological, and spiritual roots. Social, maari, Pastor, ito nakita ko. Bully siya kasi sa bahay pa lang, normal na sa kanila yon. O kaya, lagi siyang dinidimin sa loob ng bahay. So, minsan sa school, sa ibang lugar, doon naman siya nag-assert ng kanyang power. Maybe cultural din, Pastor, yung macho culture ko tawagin. Mas okay ka. Kaya minsan, Pastor, kapag nanonood ka ng mga action movies, di ba? Mga asyong kasalongga, mga tipong mga kailangan. Kasi culturally, parang, ito nga, Pastor, di ba? Masama lang, of course, we want to have strong-willed leaders. Pero minsan, yung mga strong-willed leaders, nagiging bully na. Tama. Sabing bully, tipong, sorry for the term, sabi, to hell with you. Gagawin ko, gusto kong gawin. Pero minsan yung confidence nila to the extreme. Kasi sa ating mga Pinoy, di ba parang tayo Pinoy, parang naghanap tayo lagi ng hero. Didikta sa atin. And also, Pastor, pag-usapan natin. Ang ganda nung Pastor, discuss mo nga ulit kung sakasakali. Meron bang mga rin, di ba sabi mo, merong inflated palaban?
may subdued, sila yung mga, tama ba, palapit? Pangalawa, palapit, di ba? You love me, so you would not hurt me. And then yung Yes, subdued, yung paiwas. So palaban, palapit, paiwas. Meron Paiwas. bang bully na may paiwas ang ang orientation? Hindi sila mambubuli kasi nabubuli sila eh. Hindi sila Okay. mambubuli. Possible pa ang subdued na makitawa siya, no? Kasi kailangan niya mag-fit in, makigrupo. Sabagay, to conform. Totoo 'yun, to conform. Oo, conform siya eh. Oo. So mataas ang possibility pa rin nung subdued. Pero sa invisible, mababa ang chance na mambuli. Mababa ang possibility maging bully. Kumbaga, dahil Manahimik umiiwas, na lang ako. Ganon. Oo. pwede rin, Pastor. Sorry for the term. Baka may ginagawa sa imagination niya, doon siya nang bubuli na. So, may sarili siyang mundo. Oo. So overall, Pastor, psychologically, lahat ng tao, personalities, nakita ko rin ito eh. Kasi nagagamit ko si Karen Hornay sa aking mga seminar, lalo sa mga retreat. Makikita yung orientation ng mga tao. At talaga namang di ba? It's really commonsensical. May mga tao talaga palaban eh. Talagang gagawin kong lahat. Kapag may bumangga sa kanya, babanggain niya rin eh. Oo, hindi siya papayag talaga. Hindi siya papayag na matatalo siya. Tapos meron namang palapit, yung parang lagi naghahanap ng validation, para pag hindi mo nabati, magtatampo. Pero mga matampuhin ito, no? Parang ganon, no? Yes, mga matampuhin sila. And also, meron naman mga palaiwas. Kasi una-una, ayaw nilang masaktan. Ito, Pastor, siguro yung marami sa mga nabubuli na. Yung umiiwas na, hindi na nagsasalita. Kasi, katulad sinabi mo, Pastor, di ba, minsan di sila nagre-report. Kasi baka saktan na naman sila na sasabihin ng pagre-reportan nila. Kaya mag-i-invisible na lang sila. Yes. So sa lahat ng ito, talagang napakahirap nating solusyonan kapag hindi sama-sama. Pero Pastor, sa churches, ito siguro yung isang tanong ko. How do we prevent bullying sa mga churches and how do we see bullying sa mga churches? Anong application dito sa ating mga ministries? Yeah, mag-ingat po tayo lalong-lalo na sa youth. Ito po'y madalas na may mga nakikita po ako before na at nakaranas din po ako nito before ng bullying sa youth, lalong-lalo na sa youth ang rampant po nito. Hindi ano lang natin manifestation sa pastor ng bullying sa churches usually? May mga bullying na yung katulad nun, may nagkakaroon ng may mga clique na tinatawag. Kung familiar po kayo sa mga clique, na grupo namin to, grupo nyo yan, kami lang to, kayo lang yan, huwag kayong sasali sa amin, grupo namin to, cell group namin to, life group namin to, kayo sumali. Tribe namin to, tribe. O kaya naman, meron yon yung mga name calling pa din na tinatawag. Meron pa din, marami pa din. Ito pang nakakalungkot minsan para maging maka-jibe ang leader o ang youth leader, sila pa yung mga nangunguna sa pambubuli. Kaya mga kapatid, hindi tayo nagtatawa dahil nagtatawa natin sila, pero parang di ba, it's against the ethics ng church na supposed to be we protect people, pero we bully people in many ways. Opo, maraming nangyayari. Kaya po sana sa simbahan na lalo na sa youth ay ma-prevent po natin ito, maituro natin sa mga kabataan na hindi po maging lugar ng bullying ang churches o ang fellowship ng youth, kundi magpakita ng pagmamahalan, ma-strengthen ang identity ng bawat isa, hindi yung i-degrade pa natin sila, pabababain natin sila. So, Pastor, basic na tanong, nararanasan ng iba. Paano yung mga namemersonal na pastor sa pulpito? Bullying ba yun? Sinasama sa text na di-discuss, ito, meron akong kilala. Oo. Actually, nangyayari itong mga bagay na ito. Hindi man pinapangalanan, pinapahanginan. Pinapahanginan. Oo. Yeah, possible. It depends. Hindi lahat.
Pwedeng may acts of bullying kapag ito po'y talagang lagi niyang ginagawa at kapag para ma-insert niya yung power niya sa loob ng simbahan is to do this para mapatahimik o mapaano na I have power, I am the senior pastor. So ganun, possible 'yun na bullying ang act noon, no? Meron namang It's more paggawa ng spiritual abuse pa, Pastor? Spiritual abuse na yun. yes, oo, yun. Kapag spiritual abuse na, ito pala, maganda po na nasabi po ninyo yan. Naging topic po natin ito sa isang seminar natin, Pastor, Church Yes. Hurts, spiritual abuse. Yun, kapag spiritual abuse na ang kahihinatnan ng ginagawa, it's an act of bullying. Yeah. Kasi minsan, well, nakakalungkot, Pastor. I mean, may mga ministers bunga ng kanilang mga emotional issues, di ba? Mga galit, mga frustration, nawawala sa text napupunta sa kwentology no? Tapos sa emotionology, theology or ano pa man. Kaya importante konting siguro shout out sa ating mga ministers. We're also talking about ourselves and also directed dito sa lahat. Huwag gamitin ang pulpito na pasakitan, saktan ng mga tao. Kasi the pulpit is so sacred. It should be a means of reconciliation and peace, hindi ng hurting other people. Okay? So overall, Pastor, napakaganda itong discussion natin. You lay down everything. Kaya yung last na to, Pastor, siguro matanong. Paano yung takot at takot magsumbong? Sa mga, kunyari, Pastor, ito, hindi na yung sa takot magsumbong yung yung nasaktan. May nakita ko. Saan ako magsusumbong? Anong paraan ko para magsumbong? Anong paraan para kung sakali takot ako? Anong mga ways para, sabi nga sa PNP guideline, di ba? Huwag kang mananahimik, magsumbong ka. Kunyari, may threat. Pag nagsumbong ka, nako, damay kita. Anong mapapayo mo doon, Pastor, sa mga takot magsumbong? Yeah, isa ito sa challenge. Masasabi ko po itong challenge. Hindi po ito madali dahil nga po nagiging parang nakagawian na. Isa po ito parang nakagawian na it's okay, lilipas din yan, wala namang grabe, wala namang malala. Pero sa taong nabully, malala na pala yun. Kapag malala na yung threat, malala na yung ginagawa sa kanya, humanap ng isang taong mapagkakatiwalaan na tutulong ma-resolve ang bullying. Sa parents, pakinggan natin ang ating mga anak. Hindi po pwedeng sa walang bahala kapag nagsumbong sa atin. Kasi ito pong nangyayari. Kung ang ating anak ay nagsumbong ng bullying, minsan we neglect them. Minsan hindi natin sila pinapakinggan. Kaya mangyayari dahil hindi natin sila pinakinggan, na-invalidate ang kanilang emotion, no? Ang kanilang pagsusumbong. Hindi na sila magsasabi, no? Hindi na sila magsasabi hindi na sila magsusumbong. No? Nakakalungkot. Kaya mangyayari sa kanya, hindi na magsusumbong. 'Yun ang nakakalungkot. Pero kung may pagkakataon, ito na lang, no? Kung may pagkakataon na pwede ka pang magsumbong o isumbong, find a person, a trusted person, a teacher, or kung sino man na makakatulong sa atin na i-report ito. Hindi pwedeng palagpasin. Yun po ang isa sa gusto kong i-highlight na hindi pwedeng palagpasin ang bullying. Yeah. Kasi pag pinalampas, hindi mo tinutulungan yung nabully, hindi mo rin tinutulungan yung nambully. Bakit? Pag hindi mo tinulungan yung nambully, lalo siya masasaktan. Pag hindi mo nireport yung nambully, lalo siyang mananakit. Bubully. Yes. Kaya sabi, ang ganda ng Pastor, no, yung word mo kanina, tama ba yung impunity, yung walang parusa. Kasi that's our parang word for sin to be destroyed. I remember the time that the Israelites suffered under the leadership ng mga Egyptians, si Pharaoh. Nakita ni Lord na sa Exodus, nasasaktan na yung ang aking bayan. So kailangan malabas ko na sila doon sa bayan na nananakit sa kanila. Bakit? Kasi mayroong culture of impunity. Gumagawa ng kalokohan yung mga Egyptian, nasasaktan yung bayan, parang walang justice. Parang ganito, Pastor, I would see this as also an issue of justice. Justice in a way,
justice sa nasaktan, and also kailangan Mm. nating parusahan. Hindi nga parusa, pastor, ang term natin, di ba? Ma-restore, ma-rehabilitate yung nambubuli. Yeah, Kasi restoration. lalo na sa ating mga broadcast na sa Labstrack, lagi natin bukang bibig, restoration. Kasi yun naman talaga gusto ni Lord. Kahit yung nagkakasala would also require restoration. Kaya I would end siguro, pastor, with the verse siguro for both of the bullied and those who are bullying. Kasi pareho silang may pain. Sabi sa Psalm 34, 17 to 18, the righteous cry out and the Lord hears them. He delivers them from all their troubles. The Lord is close to the brokenhearted. Although the Amen. context, sabi dyan, is righteous yung sumisigaw. Sa mga nasaktan, ask for God's help. He is very close to the brokenhearted. Sa mga nambuli naman, napakahalaga, pastor, yun nga, natin kalilimutan, repentance. Amen. Humingi ng tawad, aminin sa sariling nagkasala, and then cry out to the Lord kung ano yung mga pain para ma-resolve yung mga deeper issues. Okay, pastor, last words before we pray for our audience. Anong final words mo about this topic? Sa lahat, no, ng nakaranas ng pambubuli, hindi po kayo nag-iisa. Nandiyan ang Diyos upang kayang tayong tulungan, at para kaya tayong i-heal. At sa mga nambuli o nambubuli, hindi pa uli ang lahat, kaya pang ma-unlearn, kaya pang magkaroon ng restoration, ng repentance. Nandiyan ang Diyos upang tayo'y baguhin, tayo'y yakapin. Kung punong-puno man tayo ng pain and hurts because we do the bullying. Again, the Lord is close to us, kaya tayong baguhin at kaya tayong gamitin ng Diyos, no, para sa mga nambubuli din. Kaya, again, healing sa mga nambubuli at sa nabubuli. Pastor, can we extend kahit short prayer for them? Yes, let us pray. In the prayer. Yes, let us pray. Father, we want to thank you for this wisdom, this knowledge that we hear today. Salamat, Panginoon, dahil ipinaliwanag mo sa amin ang bullying. At salamat, O Diyos, sa ginawa mong ito, Panginoon, nabubuksan ng aming isipan. At mas lalo, O Diyos, na nakita namin na mas lalo kaming tumugon sa tawag, Panginoon, ng society, sa mga schools, mga bahay, sa community. Kapag may nakikita kami na mga bullying, Lord, nandun na aware kami to do it, na tumulong sa mga nabubuli. Ganon din, Panginoon, sa lahat ng mga nambubuli. Lord, I pray in Jesus' name right now, hipuin niyo po ang kanilang mga puso. Tanggalin niyo at i-heal niyo ang kanilang puso na kung saan, Panginoon, dahil sa nagagawa nila ito, dahil po nasasaktan din po sila. Kaya, Panginoon, dinadalangin po namin, iparanas niyo po ang inyong kagandahang loob at ang inyong pag-ibig sa kanila. At sa lahat ng mga nabuli, Lord, I pray, katagpuin niyo rin po sila. Ganon din ang panalangin namin na kagalingan ang gagaling sa inyo. Nasaktan sila dahil sa ginawa sa kanila. At Lord, nandyan ka, O Panginoon, upang sila yakapin. Tulungan mo sila, Panginoon. Lord, salamat po sa araw na ito. Na ikaw, O Diyos, ay nandyan, handang kumalinga, handang magmahal, handang magbago. Panginoon, sa namin ibinibigay ang lahat ng ito ng papuri at pasasalamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. Amen and amen. Pastor, sa mga nais kunin ka bilang speaker, counselor, conference resource person, saan ka nila makokontak? Facebook ko ay open. Social media lang tayo. Ang pangalan, Pastor, Chad Merto. Yeah, Chad Merto, no. Counseling, if you need counseling, please, nandyan po ang Shalom Counseling. Please inquire. Andyan po kami, no, handang tumulong sa inyo.
ma-reach out nyo po kami dyan, no? At nandyan po kami. Tutulong po kami sa inyo, no? Sa mga counseling po. Salamat Pastor Chad, no, sa patuloy na pakikisa sa ating ministeryo, lalo na sa mga kabataan. Ako po ang inyong lingkod, Kuya Ronald, at narito po kami sa Labstrack Podcast. Ang ating pong intensyon to renew minds, refine hearts, and redeem lives. Makita-kita po tayo muli sa next episode. Again, ako po si Pastor Ronald at ang ating kasama, si Pastor Chad Merto. Yan. Maraming salamat po mga ka-Labstrack. Pagpalain po kayo ng Panginoon.